Okay mga ka-TH, so siguro napanood nyo yung mga adventure natin ng nakaraang linggo. Nakakuha kami ng ng old coins na merong year na 1944. So ito yun, humingi ako ng isang piraso para maging sample ko sana kung pwedeng maibenta. So yan, 1944 yung kanyang parang birth year. So gusto kong maintindihan at gusto kong malaman kung ano ba ang ibig sabihin kapag ka nakakuha ka na ng gold coins sa iyong pagti-treasure hunt, kung saan ka na papunta. So inaalam ko yan ngayon sa pamamagitan ng mga libro na hawak ko. So meron ako ditong libro na kung tawagin ito ay purple heart code. So the way to track the trail underground. So ito yung mga trail natin pang underground. So ibig sabihin ito yung the art and science of Japanese burial and entombment. Okay. So alamin natin dito, may nahanap na ako dito kung ano yung kasagutan kung paano ka nakakuha ng coins na to at kung saan ka napupunta. Okay. So tingnan natin ito sa page 245. Dito nakakuha ko ng nakakuha ko ng kasagutan dito. Ito yung mga coins, oh. Mga old coins din yan. Yan. Ito 1900 na coins. Ito naman 1849. At ito yung mga dragon coins kung tawagin to. Mga Chinese coins siguro to. May mga butas eh. So ano ibig sabihin ng coins kapag nakakuha ka na ng coins, anong ibig sabihin? So coins, sabi. These are the old coins that may be made up of gold, silver, or bronze. This is an early indicator of the possible burial of coinage. However, most of these are found in single or couple coins. One important feature of this artifact is the date. So, ang pinaka-importante daw sa artifact na ito ay yung date within the coin, for it may carry a code in. So, yung date niya andun naka-indicate o naka-carry yung code. It using the code of birth year and can be deciphered through patchy. If found beyond 10 feet, then it may symbolize that you are nearing metallic content or chamber. So, ibig sabihin, pagka nakakuha ka na nito beyond 10 feet, ay may symbolize na malapit ka na sa metallic content or chamber. So pag-aralan natin ano ba yung patchy na sinasabi. Yung sabi, it can be deciphered through patchy. Ibig sabihin, madidecipide natin to sa pamamagitan ng patchy system or patchy way. Okay, so punta tayo sa isang libro na may nagtuturo kung paano ng patchy. Okay, so dito tayo muna sa itong isang book na to ay tinatawag na The Red Book. The Red Book. The Art and Science of Japanese Burial and Entombment. Okay, so ang aalamin natin dito ay yung patchy system. Kasi sabi doon sa nabasa natin mula doon sa
birth year ng coins ay malalaman mo yung code sa pamamagitan ng patch system. So, open natin dito sa 149. So, ito yung formula niya. Okay, so alamin muna natin tong patch system. The patch system is part of the principles of geomancy based on birth year by determining the birth year of the dead, the selection and placement of the burial, and entombment are determined that are 12 cycles corresponding to the animal symbols, and system uses the trigrams later heaven to determine the 9 directions, including the preference selections for variable of burial and entombment by using the patch. The control is determined. Every control has 8 directions considering of the 8 of the 4 positive houses of each 4 negative houses. Further, the directions are divided into eastern and western hemispheres. Okay, so yun yung ating patch system. Ngayon, punta na tayo dito sa actual na pagkuha ng formula ng tinatawag na patch. So, meron dito tayong dalawang formula. Yan. Yung formula, in order to get the directions of the possible placements of the deposits, first, we will use the formula and the results will be our control. So, kailangan makuha muna natin yung control. Kung anong control ba ang pupuntahan natin. Meron tayo dito tatawag na mail plotting. So, ito yung mail plotting. Ito yung sample. Control 100 minus the last 2 digits of the birth year divided by 9. And the remainder is the control number. If there is no remainder, use the control 9. Okay? So, ito sample. Halimbawa, 1934. Yung control niya ay ito. So, 100 minus 34 divide 9. Okay? So, yung 100 minus 34 equals 66 divide 9. So, pag na-divide mo na siya, magkakaroon ka ng sagot na 7.3. So, ang remainder niya ay 3. So, ang control niya ngayon ay control 3. Okay, mamaya malalaman natin kung ano ibig sabihin ng control 3 na yun. Dito sa second sample, meron ditong 1937. So, control 100 minus 37 divided by 9. Okay, so 100 minus 37 equals 63 divided by 9 equals 7. So, kapag no remainder, so the control is 9 kapag walang remainder. Okay. Ngayon, i-apply natin yun. I-apply natin yun I-apply natin. So, ito ay 1944. So, 1944, 100 minus 44 equals 56. So, divided by 9 equals 6.2. So, ang remainder ay 2. So, ang control natin ay 2. Ay, ibig sabihin ng 2, meron tayong direction na southwest. So, saan natin nakuha yung southwest? Dito yan natin makukuha sa sa control ring na tinatawag. Ito yung ating tinatawag na control ring. Itong control ring nito ay represented ng compass direction. So, yung 2, ito yung 2.
Ayan, southwest control to southwest direction. So, paano natin malalaman kung saan ngayon tayo papunta? So, ibig sabihin, dahil nakuha na natin yung control mula doon sa PACHA system, ngayon, nakuha natin yung control, tayo ay nasa remainder 2, ibig sabihin, nasa control ring tayo ng southwest. So, meron tayo ditong directions na 210 degrees southwest, 225 degrees, at 240 degrees. So, yan lang naman ang mga degrees ng southwest. So, ibig sabihin, mula dyan sa pinagkunan natin ng barya, ay pwede tayong magsimula dito sa southwest, 210 degrees. Ano ang distance papunta sa directions ng ating hahanapin? So, nandito rin, naka-indicate din sa kanila dito. Ayan, itayo natin. Ito, naka-indicate din dito yung sukat ng distance. So, magsisimula ka sa 1 meter to 33 meters. So, yun. 210, 225, 240 degrees. Lahat yan ay natin. I-explore natin yung control na yan. Lahat yan na-explore natin. So, ibig sabihin, mula dun sa pinagkunan ng barya, ay magkokompas ka ng 210 degrees, 225 degrees, 240 degrees. So, ano yan, lulubidan mo yan, lalagyan mo ng tinatawag na tali, na straw, or tansi. So, mula doon sa pinagkunan ng ating old coins, ang distance yan mula 1 meter to 33 meters. So, hanggang doon lang yung ilalatag natin na tali. At doon sa tali na yon, dyan tayo maghahanap ng target object natin. So, paano natin malalaman ngayon yan? Sa modernong panahon, pwede tayong gumamit ng number 1, scanner. Number 2, kung wala kang pambiling scanner, yung mga tinatawag nating mga manual gadget, kagaya ng long range locator. Meron ako yan, ayan, ang ganyan. Meron din yung tinatawag na LRAD. At meron din yung mga tinatawag na Japanese wand. So, every meter ay tututukan natin ng scanner or mga gadget natin. So, kung saan sila magkakaroon ng function or reactions, mamarkahan natin. Then, yun ang iti-test dig natin para malaman natin. So, sa pagte-test dig natin, meron yung mga tinatawag na confirmation marker sa ilalim. At kapag ka nakakuha tayo ng mga confirmation marker, so, ibig sabihin, pwede na tayong magtuloy sa ginagawa nating paghuhukay. So, yun lang ang share ko. Sana kahit paano ay nakakuha kayo ng konting idea. Kapag ka nakakuha kayo ng mga ganitong old coins, na may mga tinatawag na birth year, para makuha natin yung PACHA code system. At yan, malaking bagay to, itong control ring na to, at malaking bagay, napakalaking bagay talaga yung marunong kayong gumamit ng compass. Number 1 yan sa mga nagte-treasure hunting. Okay, yan muna ang aking share sa inyo, at sa susunod pag-aaralan natin itong Golden Rays of the Sun, tsaka itong Yamashita notebook, tsaka itong Treasure Cipher Nihon Kudo. So, bali 6 na libro yan na inaaral ko kung paano talaga yung pag-decode sa treasure hunting. Okay. So, mga ka-TH, maraming salamat sa inyong panonood, at sana ay patuloy nyong tangkilikin ng aking mga
actual video decoding. At ito ay hindi natin sariling haka-haka, kundi talaga tayo ay nagmumula sa mga libro. So lahat naman tayo ay nagsisimula ang ating mga kaalaman sa pagbabasa at paggamit ng mga libro. So tayo, halimbawa gusto nating maging engineer, so gagamit tayo ng engineering books. Halimbawa sa treasure hunting tayo, kaya ang gagamitin natin ay mga treasure hunting books. Okay, maraming salamat mga ka-TH, at kung nakarating ka dito sa video ito, ay pwede mo namang i-share at i-like ang aking video. Maraming salamat.